Mabuhay, magandang araw. Narito na ang mga nangungunang balita sa Caraga Region, hatid sa inyo ng Caraga in Focus News. Sa Butuan City, daan-daang mag-aaral mula sa grade 11 at 12 ang dumalo sa Mental Health Awareness Forum na inorganisa ng City Education and Development Department noong nakaraang linggo, bilang bahagi ng pagdiriwang ng Linggo ng Kabataan upang mapalawak ang kaalaman ng mga mag-aaral tungkol sa mental health at ang kahalagahan nito. Tinalakay sa forum ang kahalagahan ng kalusugan ng isip sa iba't ibang aspeto ng buhay at nagbigay ng pagkakataon sa mga mag-aaral na magtanong. Sa Agusan del Norte, binisita ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Kabadbaran ang Barangay Bayang. Dala ang programang libreng serbisyo sa barangay upang samantalahin ng mga residente ang mga pangunahing serbisyo para sa lahat na ginanap sa Barangay Bayang Covered Court. Nasa 580 pamilya ang nakinabang sa libreng programang ito at 1 milyong piso para sa kanilang barangay bilang support fund ang ibinahagi ng lokal na pamahalaan. Nakapag-uwi din ng bigas ang bawat pamilya na pumunta sa okasyon. Sa Agusan del Sur, nagsagawa ng end of project review ang provincial government ng Agusan del Sur para sa proyektong SLAM 2017-040 na bahagi ng Soil and Land Management Program kamakailan lamang. Ito ay sa pagkikipagtulungan ng Australian Centre for International Agricultural Research o ACAR at Philippine Council for Agriculture, Aquatic and Natural Resources Research and Development o PCAARRD. Layunin ng proyektong ito na pataasin ang kita ng mga sambahayang magsasaka sa kabundukan sa pamamagitan ng pagpapakilala ng mga kumikitang sistema ng intercropping ng goma, paggamit ng mga napapanatiling pamamaraan sa pamamahala at pagbibigay ng pagsasanay para sa pagbuo ng kapasidad. Sa Surigao del Norte, ipinagdiriwang ang pagtatapos ng mga campers sa Balay Silangan sa Rural Based Reformation Program sa lungsod ng Claver, Surigao del Norte. Sa loob ng 15 araw na masinsinang pag-aaral at 5 buwan na aftercare na pinakita nila ang tapang at dedikasyon sa pagbabago ng kanilang buhay, pamilya at komunidad. Ang tagumpay na ito ay nakamit sa tulong ni Mayor Georgia Gokianki at We Care Program sa pamumuno ni Vice Mayor Lea de Gasdaspatan na patuloy na sumusuporta sa mga campers mula umpisa hanggang sa kanilang pagtatapos. Sa Surigao del Sur, nakatanggap sina Christine Garcia at Junjen Lara ng 80,000 pesos na livelihood assistance mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office Caraga bilang bahagi ng Oplan Pag-abot Program. Sina Garcia at Lara na dating naninirahan sa mga lansangan ng Metro Manila ay kinilala ng DSWD Central Office bilang kwalipikadong benepisyaryo at tinulungan ng makabalik sa kanilang bayan sa Tagbina, Surigao del Sur. Ang Oplan Pag-abot Program ay naglalayong bawasan ang panganib at hamon sa mga batang lansangan, individual at pamilya sa pamamagitan ng pagbibigay ng iba't ibang interbensyon at serbisyo upang mapabuti ang kanilang katayuan sa lipunan at matiyak ang kanilang kaligtasan at produktibong pamumuhay. Sa province of Dinagat Islands, matagumpay na ipinamahagi ang hog feed sa mga magsasaka ng baboy ng lokal na pamahalaan ng San Jose Dinagat Islands kamakailan na pinamumunuan ni Mayor Yanghihiro B. Eclio. Humigit kumulang 38 benepisyaryo ang nakatanggap ng 3 bag ng hog starter at 6 na bag ng hog grower bilang tulong sa mga naapektuhan ng African Swine Fever o ASF. Sa pangunguna ng Department of Agriculture o DA, layunin ng programa na matulungan na makabangon at mapanatili ang kabuhayan ng mga hog raisers. At yan ang mga kaganapan sa Caraga Region ngayong linggo. Abangan ang mga pangunahing balita sa susunod na Sabado dito pa rin sa Caraga in Focus News, hatid sa inyo ng Philippine Information Agency. Ito si Remel Vincent Lagumbay at para sa ibang mga balita, huwag kalimutang i-like ang aming Facebook, X, TikTok at YouTube.